Mga karos, good morning. Ayan, good morning. Welcome back po muli dito sa aming channel. Araw nga po pala ng Sabado. Pag Sabado, bali payday tayo, January 24. So, ganun pa rin, update tayo sa tatlong ongoing project natin dito sa Lumina Homes Phase 3, Tansa Garden Premier project, at saka sa Anyana Bel Air East project. Ayan mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Okay, nandito yung ibang tropa na magtatrabaho sa Anyana Bel Air East project. So, dumadaan muna sila rito. Ayan, bago po sila pumasok. Ayan, bati tayo. May naririnig ako ng happy birthday. Adonis, good morning. Yeah, good morning. So, yung tropa, bago pumunta ng Anyana Bel Air East project, pinakukuha ko na po yung kanilang mga dapat na gamitin na scaffoldings. Ayan. So, nung bago kami gumawa rito, yung 50% ng scaffolding namin, dinala namin dito. Napakadami. So, ayan, kinukuha na namin. Tapos, bumili ako kahapon ng ating hamba. So, yung hamba na to is kiln dry na. Hindi na po siya nag-a-adjust. Yan, lutong-luto na po to. Bali, 80 by 210 para dun sa Tansa Garden Premier project. Okay, Philip? Hala. Kaya Philip, good morning. Tapos kay Master Dindo, good morning. Ayan. Kaya pakikarga na lahat kung ano yung makakarga nyo na kailangan dun. Yun na. So ito na yung ating improvement dito sa bagong project. Ayan na, bate. Louie, good morning Louie. Good morning. Ayan na. Poy, good morning Poy. Good morning. Bilo, good morning. Good morning. Ayan, tsaka kay Kuya Boy, morning po. Tsaka kay Ricky. Good morning. Sino ba yung binabati nyo ng happy birthday? Si Sino ba to? Si Lucas. Sinong Lucas? Ikaw ba, Adonis? Kanina tinatanong kita kung sino. Ikaw pala yun. Happy birthday yan. 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 Happy birthday. So, eto na yung improvement po rito. Tapos syempre, hindi naman po sumagad dito. Kumbaga medyo open to. Yan, medyo open. Nagpalagay po tayo ng suporta rito. Ayan, nagpadagdag po tayo ng suporta kasi hindi naman po sumagad yung framing natin dito. Ayan, dito sa roofing framing, bali ito is yung pinaka pasya natin, 2x6, at saka dito diyan mapupunta yung gutter. Ayan dyan. Inside gutter po lahat. So yan yung siwang na yan, dyan po mapupunta. So natapos pala ni Ricky yung installation ng tiles natin dito gamit yung Decostone. Yan, okay na. Tapos pinapahira na po kagad natin ng primer gamit yung Davies Extras, yung sa roofing framing natin dito. Tapos nag-abang na po tayo rito ng hanger para sa paglalagyan po ng mga downlights. Tapos itatago po natin dito yung pinaka wiring natin na naka-flexible. Ayun roofing framing. So may mga konting discussion pa tayo rito kasi maglalagay din po tayo dyan ng lagayan po or ng bracket ng ating track light. Yan, meron din po tayong track light dyan. Tapos dito tatapusin ni Kuya Boy po yung mga wirings. Tapos merong request si client dito na hindi niya lagi nakikita sa mga vlogs namin or sa renovation. So nakatago daw yung switches and outlet dito sa may backsplash. So kailangan din natin ng coordination doon ng mga gagawa ng cabinet. Yung gagawa ng cabinet na to ay si Master Batang, walang iba. So ito na yung inside gutter. Na-assemble na po nila. Ayan Okay. 0.5. So ito lang po muna. Bali kung sakaling makakabalik dito tayo mamayang hapon, yan, magbibigay pa rin tayo ng update. Yan, may mga aasikasuhin din po tayo. Si Adonis pala may birthday na. Bukas pa ang birthday niya. Bali pagka na bukas upload to, birthday niya na. Bukas pala ang birthday mo bukas pala ang birthday na Adonis. Advance pala. So kaya din ito baka mamaya ako na may ihatid. Okay. Mamaya na sige. Ingat kayo ingat. Oh. Dahan-dahan. Okay. Ingat Ingat. Mamaya. Okay. Andito na po tayo sa Tansa Garden Premier project ngayong umaga. Maaga tayo rito.
Yung ano lang Kuya Sandy, yung hamba, pati ito pong nasa plastic. Kuya Sandy, good morning pala. Good morning. Ayan, bali, yung nasa plastic Kuya Sandy, yung kulang dun sa fittings nung water line na request nyo. Tapos may black screw yan para dun sa taas. Okay. Rusty, morning. Good morning. Morning kay Master Jojo. Good morning. Tsaka kay Kuya Richard. Smiling face. Kay Doming, morning. Aba, morning. So ang inaayos po ni Kuya Doming dito is yung ating mga ibabaw ng ating concrete na wall. Yung mga concrete wall at saka yung sa poste. So para magkaroon na po tayo ng magandang alignment. Tapos kapag nagpagawa na po tayo ng mga gate, fence grills, di syempre pulido na siya tingnan. Okay, may mga materials pa rin po tayo rito. So advance tayo, pero ngayong umaga, good morning pala kay ma'am, kay secretary. Morning ma'am, morning. Yan, bali ngayong umaga kukuha po tayo ng gate pass kay ma'am yung dumaan. Ayan, kay ma'am Krisha. So kuha tayo ng gate pass para sa semento kasi pagpunta ko rito kahapon, bali ano? Meron? Sabi ko sa'yo ay maniwala meron dun Hindi pag-milis namin. Ilan ang hamba na nandun? 2. 70 at saka 80. Hindi, reserve ko na lang yung sa next project. Sa susunod na project natin. Napadoble tuloy. Yan. Tara, kuya, lagay mo rito. Doble tuloy tayo ng bili. Sabi ko sa kanya kahapon na meron dun Alam ko, kabisado ko mga binibili ko Di bale, yung hamba naman na yung magagamit naman po natin sa mga susunod pa na project kasi pare-pareha lang naman po ng quality yung mga binibili po natin. Siya nga pala, mga karos, labor and materials po ako dito. Kaya okay lang na dumoble tayo. So sa costing naman, makokontrol naman natin kasi yun, pwede nating gamitin pa sa mga upcoming project. May mga project naman tayo nakasunod. So may bodega naman tayo. Wala namang kaso. Okay, bali na nakaraan nga nagdadalawang isip ako. Sabi ko kasi paki-double check kasi nandun sa loft. Naging storage po kasi yung third floor na yun. So yan, yan yung common mistakes na nangyayari po sa renovation. Morning po sir, morning. Ayan. So nabati ko naman ang lahat. Bali, yun nga, pagpasok natin dito, nandito yung stocks natin ng mga simento. Yun, nabibilang na lang 2, 5, 6, 7, 8 and a half. So ipapaubos po muna natin yan. So pag naubos po yan, gagawa na tayo ng bagong location ng mga simento. Kuya Sandy, siguro pag nagpa-deliver ako, wag na siguro doon ng stock file. Isip na tayo ng bago, saan kaya maganda? Di, baka pag umulan no? Susulok. Kasi pagka pumasok, no? Pwede naman dito. May trapal naman, no? May trapal. Para mas madali ang access. Kasi ang nangyayari, lalabas nyo pa. So pwede naman dyan. Hindi naman ganun kadami semento na ipapadeliver natin. Pero pag umulan, hindi naman na ano, no? Basta maglalagay lang tayo ng tabing sa ilalim. Okay. So isa yan sa mga diskarte natin kasi medyo itong area na to marami na rin pong gagawin dito. Sisiling framing na rin po tayo pagkatapos ng mga ilan sa mga ginagawa po natin dito na assignment. So kailangan medyo lumuluwag na rin po yung part ng interior. Tapos yun, may mga yung mga yan, meron naman po na tayong stock file dun sa labas. So pwede na sila sa labas. Kasi yung susunod na mga trabaho dito, after na ceiling, floor tiling. Pagka floor tiling, bawal na po yung madumi. Kailangan open, maluwag po lahat. Kasi pag nagle-layout, laging tatandaan pag nagle-layout, kailangan malinis po ang lahat ng area. Ito na yung mga naging improvement kahapon. Jo, nasa taas ka? Pwede na to, no? Yan na, pwede na akitan po itong taas. So, ngayon lang po ako makakapag-vlog dito sa taas. Tapos ito nga po palang part na to. So ayan na, yung part po na yan, ma-adjust pa po yan kasi pagka umakyat po tayo rito sa hagdanan, hanggang saan ba ang partition nito, Joe? Yan. Yung gabay. So may partition pa. Tapos so medyo abot-abot na natin yung ceiling. Pero kita nyo naman, hindi naman ako untog yan. Normal na
Kasi medyo nakaslope na to, nakaslant na. Dito na yung mataas. Laging tinatanong sa akin ni client to kung kamusta yung elevation natin dito sa taas. Okay naman. So ito naman, madadagdagan siya, matitibag pa to. Dahil dito mapupunta yung window. So wala kasing silbi kapag nandito. Para yung liwanag, kahit pa paano, dun sa stairs, nagbibigay pa rin siya ng sunlight. Ang ganda naman ng ano natin, no? Room floor, no? ng loop floor. Ang ganda, oh. Para ka nakaapak sa flooring. Walang yanig. Oh, walang yanig, walang uga. Tapos ito naman yung status ng ating bubong. Yan, ganda ng bubong natin, ah. Yun, oh. So, ngayon lang ako nakaakyat dito. Simula na nagawa na po yung hagdanan. Ayan. Yan, ayos. Tapos yung condition naman ng bubong ni client dito, ayan. I-maintenance po natin yan. Ang ganda ng bubong, oh. Pag umakyat ka, oh. Diba? Sarap mag-maintenance dito. Taas. Katlong palapag na. Taas. Oh. Sa inside gutter. Ayan ang inside gutter natin. Linis ng pagkakagawa. Tapos kapag nagpa-maintenance, so hindi mahirap ang access kasi meron na tayong access dito. 'Di ba? Ang ganda ng flooring natin dito. Walang walang ka pangamba-pangamba na naglalakad ka. So, yung pinaka naging nito, framing is mga tubular framing. So dito, i-assemble na ni Master Jojo. Pero dito, Jo, tayo 70 by 210, no? Yan, 70 by 210. Yan. Yan, hindi mainit. Yan, tayo. Naka double foam insulation. Yan. Tapos ilan pa to sa mga gagawin pa po natin na aayusin natin. Yung window rito. Tapos magkakaroon ng AC. So, ito nga pala yata, hindi na mababago to, di ba, Jo? Nasa harapan naman eh. So, ito yung mga nabago. Yun. Oh. So, dito pag-uusapan na lang namin ni client yung magiging location ng aircon. Yan, pero hindi na tayo magdadagdag ng butas. Yan, pwede kasing itong part ng area na to, ito yung maging access nila for maintenance. Tapos nandito naman yung window type aircon nila, or pwede naman po nandun yung window type aircon. Pero syempre kung nasaan yung pinaka gamit na area, dun siguro nila ipalalagay. So known na dito sa sa wall na to kasi nasa na yan eh, pader na yan ng kapitbahay. So wala na tayong gagawin na butas. So kung dito naman po tayo maglalagay, hindi naman maganda dun sa pinaka frontage natin. Kasi may makikita pong aircon, di ba? So baka dito na po yun. Yan, kukumpletuhin na lang yung mga drywalls nito. O, syempre, ang mahalaga pa rito sa renovation na ginagawa namin is yung gabay. Yung pinaka handrail. So, ito na po yung pababa na second floor. Yan. Ayos. Okay na tayo rito sa Tansa Garden Premiere update natin ngayong araw po na Sabado. Yan, kumuha na tayo ng gate pass para sa karagdagang adhesive cement, semento at saka buhangin. Yung buhangin dapat lagi tayo may stock kasi isa yan sa mga mahirap na ipasok dito. Hindi naman kayang ipasok yan ng ng van natin kasi mabigat na, diba? Pero yung semento, adhesive, kaya natin magpasok dito ng mga paunti-unti. Ayan, bali ang next assignment natin dito sa mga susunod is yung isang tao natin sa Anyana Bel Air East Project ay baka malipat na rito si Adonis sa mga susunod po. Tapos next week, araw ng Lunes, pwede na po nating baklasin yung ating conventional slab dito sa balcony. So hindi naman siya ganun kalaki, kaya 10 days curing time pwede na. So pwede na tayo magbaklas, tapos kahit magtira lang ng ilang mga panukod based sa ating observation, yan pwede na po siyang baklasin. So sa mga susunod dito is nandyan naman na yung mga bakal natin, additional metal framing natin nandyan, yung mga ceiling para sa metal paring.
Yan, pwede na po tayo maglagay dito sa may first floor. Tapos dito sa eaves, yan, pwede na rin po tayo maglagay. Kapag yung welder natin nandito na, pwede na nating asikasuhin yon isa-isa. So hanggang sa malagyan na po natin to lahat ng gate. So yung gate kasi medyo kahit papano, kapag nabuo siya, pwedeng maka-apekto po dito sa area na ginagawa natin. Kaya minsan hinuhuli po natin yan. Pero pwede na siyang i-fabricate. Installation na lang kahit medyo mahuli na. So okay na tayo rito. May inaasahan tayong delivery ngayon. Okay Sandy, may gate pass na ako ha. Yeah, yan, bali ayos ko na to kasi pag nagpasok na materyales, at least naka-ready na sila. Okay, dito na po tayo sa Anyana Beller East Project. Bali nabati ko na po sila kanina. So ito, update tayo. Inababa na yung scaffolding. Tapos ginagawa na rito ni Adonis yung ating sa trench drainage dito sa may pinaka-service entrance. Yan na yan, no, doon no. Saka pala mga karos, dito kahit hindi na kami maglagay, pero syempre iba pa rin po yung meron. Iba pa rin pag meron po rito. So malaking advantage po kasi na may drainage pa rin po rito. Bukod pa dyan, meron tayong mahaba rito para sa carport. Yan. Okay, update sa mga ginagawa po nila rito. Kahapon nag-deliver pa ako ng semento. So bali total of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, bumili yung unang tropa kahapon ng umaga ng 3. Tapos bumili po sila ngayon. Bumili naman po ako kahapon ng 4. Punta ko rito. Yan, storage muna to. Itong area na yan, storage muna. Yes. Yan na. Yan, pinatay ko muna yung ilaw. Wala namang nagawa eh. Hindi pa gumagawa rito. Yan, scaffolding, magagamit po nila yan kasi yun sa mga outside wall natin. Yan, dito nagpe-prepare na si Louie. Yan. Nakapag-umpisa na si Louie dito. Yan. Tapos sa kwarto, meron na tayong isang malinis. For final retouching na lang po ito. Yun, ito rin, no? Nabilinis na rin to. Hindi ko pa nababati si Kuya Rigor dito. Kuya Rigor, good morning, Kuya Rigor. Si Kuya Rigor ang pinakamaagang dumarating dito. Kasi inatid mo si Mrs. no? Sa EPSA. Tapos pag uwi, ay pabalik. Dito na siya diretso. Yan na. Mahalaga rin na may window talaga rito. Iba yung circulation ng ng air. Well ventilated po itong bahay. Kita nyo. Dahing bintana. Master's bedroom ka na, ano kuya? Yes sir, tapos to mamaya. Pagandahin mo yan kuya. Okay sir, papa. Diyan sila. Pagka lagi sila nandito, maiisip ka nila palagi. Diba? So, yan pa yung ginagawa ni Master Bendo. Silyado naman lahat no, ng acrylic sealant. Oh, ganda. Ganda talaga. Yung gusto niyo maging maganda yung edge ng inyong mga between wall and ceiling acrylic sealant. Retouching. Oo. Off-white kuya. Off-white. Sige. Sumabay pa yung finishing paint ng carpentry dito sa wall, no? Sige kuya, isang mano lang. Oh, mag-aalikabok pa eh. Yan, tapos bumili tayo nito kasi pang retouching lang. Ayan, retouching. Pero ang unang ginawa dito is Acrytex primer. Yan, para matibay. Yan ang finish nga pala ng mga drywall sa ilalim, mga laylayan, bali naka-sealant po yan. Pero ito kahit hindi na po natin sealant yung mga pader. So dito sa mga drywall yan, isi-sealant natin para maganda turnover. Doon, pag natapos mo, pa-primer mo kagad. Patibayan ko pa natin, sir. Lagyan ko pa.
Yan sa ilalim kasi medyo mahaba yan pag dumaan ng sasakyan ni Sir Ray. Para ano, matibay. Okay. Tapos ito na bago na pala. Ayan, kung mapapansin nyo, parang ang dami niyang screw dun. Meron sinalpak dito na framing sa loob. Para kung sakali pong mailagay yung pendant light, ayan na po yun, yung hulog niya. Pendant light. Para pag nilagay, matibay. Yan po yung sekreto ni Louie kung bakit maganda yung quality ng kabit niya. Halong-halo, oh. Oh. Para ka naghahalo ng kalamay, ah. O, diba? Yan. Quality check. Halong-halo. Halong-halo, tapos meron na siyang balde doon na may tubig para doon niya naman po ibababad yung pinanghalo para hindi tumigas. Kaya pala no, kasi pag Louie, pag mano-mano parang mahina, no. Kumbaga yung quality niya halong-halo. Pag mano-mano, kamay-kamay lang, o kaya ang tawag dito, yung kutsara. So hindi na Kalintada kailangan pakatasin. Oo, yun, pakatasin, diba? Halong-halo. So ibig sabihin niya, yung pag nagpapalitada ka, kinakailangan pinapakatas bago binabato o hinahagis. Mga karos, yung sa mga bagong viewers, mukhang nakakatakot yung pader dito, no? Kaya ginawa yan kasi makinis po siya. So dito po sasandal or dito kakapit, kukuha ng kapit yung adhesive natin at saka yung tiles natin. So kaya po ginagawa yan. Nakakatakot siya tingnan, Wea. Parang tinagtad. Oo, parang tinagtad eh. Kita. Ganda, oh. Dikit na dikit. Bali, purong adhesive po yan, ha. Purong adhesive. Yan. Meron pa tayong isang cabinet dun. Pero pagka makaluwag na lang po si Master Jojo sa Tansa Garden, kasi saglit niya lang daw naman gagawin. Yan. Doon, pupunta pala sila Batang dito. Susukatan yan doon. Ayun, sir. Hello, sir. Susukatan. So final naman na yan. Nag-usap na kami nung nag-prepare. At saka ni Kuya Dindo. Yan na talaga yung final na sukat. So tapos pag nagsukat siya, doon sa, ano yun doon paloob yung bukas ng pinto. Paloob. Tapos dapat hindi magde-drain yung tubig. Kumbaga, hindi papasok. Ayan. Alam niya na yan. Yeah. So, ayan po yung update. Ayan, nakapagbaba naman na tayo ng mga scaffolding. Sabado pa lang ngayon. Advance happy birthday, ah. Bukas pa pala birthday ni Adonis. Ayan na. Tara. Ayan, mga karawas, tanghali na po. Dito tayo sa bahay. So, ito yung pinagkakaabalahan ko ngayon dito sa bahay. Shoutout po sa mga may aquarium din. Pero ako, balik loob lang. Dati po akong mayroong aquarium din noon nung hindi pa kami rito nakatira sa Lumina. Ayun yung aking mga alaga, oh. Maliit pa to nung huling video ko, parang naging 4 inches na eh, oh. Nasa 3 inches lang to nung bago eh. So yan po yung aking mga Oscar fish. Tapos yung aking mga betta fish naman, ito. So, hindi ko naman to pupunuin tong area ko rito. Yan, yung tama lang na kaya natin silang alagaan. Nasaan yung isa? Ito yung isa. Wow, di ba? Betta fish. Ito yung isa. Yun, oh. Tapos ito yung bago, parrot. Bali, mahilig ako sa monster fish. Yun, no? So, bagong bagong isda, parrot fish. So, syempre, ilalagay ko po muna sila rito kahit mga 30 minutes. Kahit siguro mga 20 minutes pwede. Yun, hindi nalalayo yung laki. Mas malaki lang po ng konti yung ating mga Oscar fish. So, ganyan muna sila para hindi po mabigla. Yun, ha? No, kumain ka na? Kumain ka na?
Di ba? So, parrot, sana hindi sila mag-away-away. Dapat dalawa lang yung bibilhin ko nito eh. Kaso nga lang, nakakaawa naman kasi apat din yung nauna rito sa aquarium eh. Sana hindi sila mag-away. Diba? Huwag yung aawayin yan ha. Makakasama nyo yan dito. Yung isang beta fish ko, medyo tumamlay. Yan, natamlay siya. Yan, ginagamot ko. Pag okay na, babalik ko siya rito. Yan. Yan, pinagkakabala natin yan. Yan. Ang lakas kasi makatanggal ng stress nito. Pagka after ng trabaho natin sa mga renovation, nandito tayo ngayon, lamesa natin. Dito natin naayusin yung mga plano natin para sa susunod na araw, para sa mga assignment natin sa renovation natin, pati payroll, dito na rin, mga materyales, dito na rin. Yun, dati doon sa loob ng bahay, kaso nga lang mas masarap magtrabaho rito, open air. Yan, tapos dito ko na rin kinakausap yung mga client ko, yung mga nag-i-inquire yan dito. Mamaya papakawalan ko na to. Sana maging okay sila. So kulang pa tayo ng ng dalawang isda pa. Kailangan 10 kasi lahat eh. Bali mga karos, nandito tayo sa Garden Villas pa rin. Yan, isa sa mga subdivision dito. So maraming subdivision kasi rito eh. Ayan o, naiba na po yung kulay ng mga unit dito. So ito quadruplex. Yan, punasan ko lang yung lens. Yan, quadruplex siya. Yan, shoutout nga pala kay Sir Vince na nagpa-ocular ngayong araw. So okay lang naman yung ocular natin kahit weekdays kasi ano naman po siya mga karohos, nandyan lang naman po yung project namin. So pwede ko naman po siyang puntahan dito at saglitan. So time check is 3:42. Yan, ito nga po pala yung bahay nila sir. Ayan. Full renovation po ito mga karos, pero ang pinaka opportunity ng extension dito is yung pinaka harapan na lang po. Ayan, harapan na lang po yung extension dito kasi quadruplex, hindi na po tayo makakapag-extend sa likod. Tapos yung dito sa carport. Syempre, aabangan po natin dito yung plano ng disenyo ng bahay, kung ano yung ilalabas ni architect para malaman po natin kung ano yung bawal at kung ano yung pwede. Kapag ino-ocular naman po natin yung isang unit, tinitingnan po natin kung ano yung mga gusto ni client po para sa kanyang bahay, interior and exterior. Tapos syempre, kapag nilabas na yung plan at ipinasa na po sa developer, doon na po natin malalaman kung ano yung mga bawal at kung ano yung pwede. So roughly, estimation lang yung kaya nating ibigay para sa mga nagpapa-ocular. Yan, humingi lang ako sa kanya ng mga ilang araw kasi medyo marami rin po tayong ginagawa pa. Yan, papasa tayo ng full details para sa mga nasabi niya sa atin, kung ano yung mga gusto niya ipagawa. Shoutout nga po pala kila Sir Vince, sa partner niya, sa anak niya. At maraming salamat po sa pasalubong. Ayan, Sabado ngayon, meron tayong pasalubong sa tropa. Tapos yung isang box para po kila Aki, kila Chanel. Yan, kay Mrs. So ayan, after ko rito, pupunta po tayo ng pastry. Babalik po tayo rin para makapag-update pa ng ilan po sa mga nagawa ng tropa. Si Sir, regular po natin viewers. Ayan, ako minsan mga karos, pagka nakita niyo po ako, hindi naman po sa nagbablog lang tayo, medyo mahihain din po ako. Yan, nahihiya rin po ako minsan na syempre lagi nyo ako napapanood pag nakita tayo ng personal. Yan, medyo nahihiya rin tayo, pero kailangan natin gampanan yung mga tungkulin natin once na gustong may makipagkita, gustong makipag-ocular. Ayan, so ito, isang unit dito na iba naman po yung kulay nya. So dark green and beige. Kanina dark blue green na beige po yung yung pinaka frontage o yung facade. Yan, salamat po sa pa-ocular, ingat po sa pag-uwi. Ganda yung plano ni client doon, simple pero may dating. Yun nga lang, ang extension na nga lang talaga na kayang gawin is yung carport area
yung corner area at saka yung harapan ng bahay. Pero yung likod, hindi na. Kaya pagka bumibili po kayo ng ganitong klaseng improve unit or gawa na, or kumukuha po kayo ng ganyang mga bahay, pili rin po kayo. Kasi kung ano yung pinili nyong setup, minsan as is na po yun. Mahirap na pong baguhin. Meron naman nababago pa kapag yun nga, may malaking extension na nagagawa. Nababago pa yung setup. Okay. Salamat po ulit kay Sir Vince. Yan na. So let's go mga ka-row house. Tara, pastry tayo. Let's go. Bali ito mga ka-row house, update. Okay, nandito ulit tayo sa phase 3. Ayan, magbububong na pala sila rito. Tapos makikita nyo yung ating mga roofing framing at saka yung sidings natin dito, yung framing sa sidings. Ayan, pinturado na po ng primer. Yung iba naman po, pinturado na po ng lamp black. Gamit po yung aqua gloss it. Haba. Dahan-dahan lang Dahan-dahan. Yan, may touch up naman po tayo sa mga pintura. May retouching. May mga pagkakataon talaga na yung pinahid natin dyan, pwede siya magasgasan. Pero matibay na pintura po yan. Haba 16 feet. Or nasa kulang-kulang 5 meters. Yan na. Yan, nandito po yung siroho namin. Tapos yung mga bubong natin dyan sa harapan, mag-uumpisa rito, bali buo po siya, buo namin gagamitin. So doon po yung siroho kasi may kanto. Ayan yung kanto ng bahay, para hindi tayo magkaroon ng problema sa mga tulo, leak problem. May tambakan na lang gamit, may bubong na. Diba? Nandito kasi ang sunset oh. Init. Okay. Epoy. Okay, ayan na po yung pininturahan ni Epoy doon nung nakaraang araw. Ayan na po yun. Ayan yung pinakamakinis na part ng Pisem board. Tapos industrial ceiling tayo, kaya nakikita po natin yung mga gutter dito. Yung insulation na nilagay natin, kita lahat yan. So ito yung ating stainless gutter. Ayun yung imbudo nya. Tapos pipinturahan na lang naman po natin yan kapag finishing na, para medyo hindi nalalayo yung kulay niya kasi stainless eh. Tapos dito may nakakasa na rin po rito na gutter. Yan, bali inside gutter din po tayo dyan. Yan. Siya nga pala, itong part na yan, dyan po ilalagay yung pinaka condenser ng aircon dito sa harapan ng bahay. Sa harapan tuloy, dito sa loob. Yan, dito sa loob. Yan. So hindi na po magbubutas sa bubong. Ang usapan kasi nung una na sa bubong, ngayon nagsuggest na lang ako kung okay, dyan na lang po. Yan, para hindi naman po mabutasan yung bubong natin. Yan, pinturado na rin ta. Yan, naglalagay na po si Kuya Boy ng mga wiring dito. Yan. Ang kulang natin dito yung sampayan. Yung pinaka magiging sampayan naman ito, possible dito makapaglagay. Kaya binakante na namin tong area na yan. Yan, vacant na po yan. Medyo maluwag na po dyan. Tapos pagdating naman po rito, pwede rin naman kasi lang medyo masikip na rito banda. Yan. Yan, pero possible pa rin. Okay. Marami pa nga lang talagang gamit. Marami pa talaga kaming gamit dito, pero maungonti yan kapag naisalpak na po sa mga flooring, at saka malagyan na po ng bubong to, at saka yung bubong to sa dulo. Alright. Yan po yung update dito sa project natin sa phase 3. Maya maya mag-payroll na po tayo Sabado ngayon. Let's go. Galing kay Sir Vince. Thank you ka. Salamat po, thank you. Yung iba sa tropa. Ito.